marami nagtatanong sa akin, magkano daw ba yung ginagastos namin ni Ella when we are traveling, riding a motorcycle sa ibang bansa? Ho, ho, ho! To every my friends and everyone in the Philippines. Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! Merry! Merry, Merry Christmas! Pag naglagay ako ng camera dito, nababasag siya. Good morning guys. Pabalik kami ng 60 miles. Mahaba-habang ride ulit. Good thing nakapagpagas kami. Yep, everything's ready. Ikot ko lang kayo para makita nyo rin yung view dito, di ba? Thought you'd be the one for me. Won't you tell me how you feel? I shared my dream with you until the morning. Everybody else have done it right. Ito yung nakikita nyo sa drone kanina. May mga camper din dito, oh. Siguro pagbalik ko talaga yan, magka-camping tayo dito. North Fork, Chino River, goodbye to you. Alright, marami nagtatanong sa akin, magkano daw ba yung ginagastos namin ni Ella when we are traveling, riding a motorcycle sa ibang bansa? Well, depende yan sa kung anong bansa yung pupuntahan mo at kung anong tour package yung kukunin mo. Kasi may mga tour package na kasama yung food, panggas, parang all-in na ba? May mga ganun na tour package. Pero ito kasing nakuha namin dito, wala po siyang libreng gas, so ikaw ang magagas at your own pocket. Wala rin siyang libreng pagkain, no breakfast, no lunch, no dinner, so ikaw din yung gagastos para doon. Kumbaga motor lang ipapahiram sa'yo, no more no less. So magkano yung tour nito sa Alaska? Buong package, kaming dalawa ni Ella, around 700,000. So yun yung presyo na hindi kasama lahat, no? Siguro pag kasama pa lahat, pag all in, mas mahal pa. Siyempre kasi kami kapag in-invite kami na ito yung babayaran, siyempre wala kami magagawa, yun yung rate eh. Kung tatanungin nyo ko sa lahat ng bansa na napuntahan namin, magkakaiba kasi ng ganda. Iba itong experience namin sa Alaska, iba rin yung sa New Zealand, iba din naman yung sa South Africa. But kung experience ang pag-uusapan, masasabi ko na nag-enjoy ako sa Namibia, yung sa South Africa, kasi yun kasi talagang you experience the off-road, talagang na-challenge ko din yung sarili ko na uy, kaya ko pala itong ganitong kahirap na ride yung mga ganun. Sometimes kasi doon ka mag-i-enjoy eh, yung medyo na-challenge ka, no? Pero ito talagang relax lang, medyo tumataba kami ni Ella. Sarap kasi kasama ng mga grupo namin ngayon, mahilig din kumain. Kahit on diet ako, napapakain ako. So expect mo na, to cut the story short, ganito yan. Every time na mag-ride ka abroad, depende yan sa lugar. Kapag ka Asia, sa Vietnam, ganyan, Thailand, mas mura dyan. Siyempre Asia lang yan eh. Pero kapag dito sa US, sa Europe, medyo mahal. Pero dalawa kasi kami ni Mrs. eh. Tsaka ako pagdating sa presyo, kung magkano yung tour package, hindi na ako nagtatanong kay Ella. Bahala na si Ella mag-budget dyan. Kung kaya ba namin, okay ba, kasama ba kami or hindi, siya nang bahala. So ako mag-ride ako, mag-enjoy lang ako. Kasi kapag nangyari, ako pa nag-intindi ng budget, naku, susme. Hindi ako mag-enjoy. So lahat yan, pinaubaya ko na kay Mrs. Binabanggit na mo niya sa akin, sabi niya, Dad, we are, kumaga, ahead na tayo ng 1 million sa gastos natin sa tour na to. Tsaka mahilig kami mamili ng mga souvenirs namin. Siyempre dagdag expenses din yun. Basta when you ride abroad dito sa ganitong mga lugar, spend mo na, budgetan mo na ng at least 1 million mahigit. I hope nasagot ko yung mga nagtatanong. Kung nung day 4 namin, dyan kami galing, dumiretso kami ganun. Ngayon liliko pala kami dito. We're back on track. Huwag ng kalsada nila, kahit parang nasa probinsya ka na, maluwag pa rin dito guys. Yung biyadaan namin parang probinsya nila, no? May mga mailbox, tapos papasok ka pa sa loob. May mga street na din. Well, compare kanina doon sa Chino River, wala ka talagang makikita ang ganyan. Dito kahit paano may mga tao na. Ang matindi rito sa Alaska, mga 3-2 oras lang yung dilim. Misa nga parang hindi na sila dumidilim eh. Puro liwanag na. Yung gabi nila rito parang bukang liwayway sa atin. Kaya dito yung mga hotel sila, grabe kalalaki ng mga kortena. Ito nga pala yung backup vehicle natin guys. Yan. Kahit anong mangyari, pwede pa rin tayong magpalit ng motor kung sira yung motor natin. Dalawa yung spare bike natin, and so far it's good to know that no problem on the motorcycle.
So ngayon pupunta kami sa may Santa Claus Village. I wanna vlog this in English sana, kaya lang wag na. Baka mamaya may English is sobrang sama. Tagalog na lang tayo guys. Three Bears, Alaska. Napansin ko lang no, hindi naman Christmas season ano. It is August pa lang naman. Pero parang Pasko na sa kanila. Sa mga hotels, mayroon na silang mga Christmas tree. Oh, supposed to be, dapat magagasap lang kami doon. Tapos punta na dito sa area talagang pupuntahan namin, pero hindi na nangyari yon kasi nga alam naman ng mga Pinoy kapag ka nagutom kain lang. Laki ng Santa Claus nila dito no. Tapos yung mga Christmas tree pa sila pero sa totoo lang kahit anong pine tree siya pwede mo gawing Christmas tree. Gumawa pa sila ng improvise. Welcome to Santa Claus Village. Pala yung Nicholas Road. Kaya pala daming mga signage ng Santa Claus dito. Wala akong idea because I don't believe in Christmas and I don't celebrate Christmas, but we're here. Let's just explore. Ho, ho! To every my friends and everyone in the Philippines, from the North Pole, Merry Christmas! Ho, 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 ho! Thank you. Merry Christmas, Andrew. Thank you. Hindi nagsasara ang Christmas dito. Every day is Christmas. Pakadaming souvenir. Bumili si Ella ng isang handmade. Merry Christmas! Dito pala galing yung Christmas sa Alaska no. Hindi ko sure kung North Pole ba talaga to, pero alam pong North Pole yung napuntahan namin sa Finland. Alright, we're back on the highway. Let's go. Weather update, mainit. It's plus 25 degrees Celsius. At taas nyo pala dito sa Alaska kasi summer nga naman, mainit. Pero doon sa Anchorage, malamig doon Saka sa Talkeetna, malamig din doon. Dito medyo mainit siya. Saka iba lang din yung bang habang nag-ride ka sa isang bansa, nagbabago-bago ang klima. So far, sa haba ng aming biyahe, never pa kaming nabasa ng ulan. Pero syempre, na-expect namin na maka-experience kami ng ulan dito sa Alaska. That's why we bring our all rain clothes. Pero talagang medyo maaraw ngayon. You know what guys, every time I ride abroad, pag naglagay ako ng camera dito, nababasag siya. Unlike sa Pilipinas, no? Kahit anong tuloy ng gawin ko, hindi nababasag. Ito nababasag talaga. Sa South Africa nabasag. Ngayon dito pasag din siya. Ang lalaki ng sasakyan dito. Grabe, pati mga truck ang lalaki. Sa lugar na to, masarap magkaroon ng malaking sasakyan kasi maluwag lahat ang kalsada. Ito may mga truck dito, nalaki Imagine mo kung naka-Harley ka ganito yung pagmamotor mo Easy ride. Pwede rin pala sa BMW na parang naka-Harley Pwede na to sa 1300 kasi wala nang clutch doon. Matic na yun Ito nagka-clutch ka pa Kailangan mo magkambi sa baba. Kakakantak. Ang haba pa ng biyahe. Tanana River. Parang bumalik kami Ang ganda ano ba yan? Tulay? Hindi. Parang to yung daan ng tubig nilagyan nila ng bridge. Big Delta State Historical Park. Okay, nasa historical park kami ng Big Delta State. Nice one. You never break, you never lie, you never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind. So wala pa tayong gagawin ngayon kundi mag-ride lang ng malayo. It's almost like I can't stop, yeah. You never lose an argument, so I've been trying hard to pretend that I'm okay. It's just a phase, and everything is going just great. I think about you a lot. It's almost like I can't stop, Sarap. You would find a new distraction. I need you more, need you here, more than I would like to admit. Can we let go of tomorrow? Talaga naman si Kuya Tem, off-roader talaga Off-roader yan.
Graduate ng Namibia yan. 94 miles away. Alas 5 tayo ng hapon makakarating doon. Ganda oh. Bal tayo. Ganda yun. Hindi ko pwede palagpasin yun. Ganda yan. Ganda dyan oh. Tinan mo oh. Doon tayo na glacier flight dyan oh. Doon lumanding yung aeroplano natin eh. Oh, recorded na. Kaway kayo. 1, 2, 3. Oh, nagtitigil. Sige. Excite ka bigla. Yung asawa ko kanina kinokontra ko. Ngayon, uy bigay mo sa akin yung clip ha. Love you. Hindi, masaya lang ako mami kasi nag-enjoy ka din. Malupit yan pagbalik mo rito mga camper na dala mo no. Nagrenta tayo ng isang ano no. Tapos ang Yalonghang Highway ngayon puro puno na naman, pine trees. Ito yung wala sa New Zealand eh, yung maraming pine trees na ganyan. Dito sa Alaska pala maraming pine trees. Nandito tayo sa Alaska gas station. 85 miles pa ako eh. Eh malapit na tayo eh. Ako 100 pa. Tipid oh. Mahal daw dito Kuya Tem. Mas gusto ko sa mahal. Iwan natin ang sticker natin. Finale towing. Yeah. Pala ang advantage ng maka 1250 compare sa 850 na BMW no, mas matipid ang 1250 sa 850. Hindi dahil sa yung tangke nila maliit, talagang malakas lang ang gas yung 850cc. For some reasons hindi ko maipaliwanag kung bakit malakas sila sa gas compare natin sa bigger engine na 1250cc. Kakaiba yung technology na gamit nito compare doon. Grabe, itong lugar kung saan napakasarap magmotor, Alaska. Anchorage. Pabalikan tayo ng Anchorage. Nasa gas station sana sila. Ito. Ang tulin nyo. Enjoy nga eh. Anong takbo nyo kanina? 130? Ako 120, kinukurot ako eh. Hindi ako makahabol sa inyo. Ang sakit na ng ano ko, ng kurot. Gusto ko sumabay kay Layumer eh. Ang sakit na nito, namula eh. Ito, puro pasa ako. Kinurot ako ng kinurot nila. Welcome to the Copper River Valley. Gandang bahay niya. Magandang gawin na sa Pilipinas yun, no? Yung bahay mo nilagay ng lupa tapos tinamnan sa taas. 2-in-1. May palayan ka pa doon sa bubong. Yan ang namimiss ko sa camping namin dati. Yung sa labas kayo kakain. Yan, pika-pika. Na may mga ano daw. Gilid-gilid lang. Malayo siguro biyahe nito. Alright. Naglakad na. Kakain kami ng Thailand food. May fly-lay ba dyan? Anong fly-lay? Fried rice. Fly-lay. We're here. Kailangan ko magdikit dito. Ito, galing Indonesia pa yung iba oh. Spider Can-Am tayo para malapit tayo sa Indonesia. Yan, si Watermax. Marami akong follower dyan sa Indonesia. Ito, Alaska, American, Canada, Alaska oh. Ang ganda nito. Sobrang nakakatuwa kasi nakadali tayo ng medyo high first speed. Nakakuha tayo ng at least 115 miles per hour. Tignan nyo yung itsura pag ganun katulin yung takbo mo. Ayan oh. Grabe, wasak. Wasak po eh. Daming mga pinatay na ng mga bubuyog. Yan ang itsura ng nag-ride ng 130. Kaya mo na kami guys. May fly-lay. Fly-lay. Kap yan. Bakit na mo? Basta kap yan. Even in a tour, we still need to work. Sarap yung ganyan You can run your business even though you're in the tour. Ako hindi ko nilak. Hindi ko talaga nilak kasi super rapid na namin. Nandyan lang kami. Tsaka hindi ako mag-ride ng matulin talaga ngayon.
That's how she's so helpful. We're here, and then see you tomorrow again.